O yun nga guys, ngayon ginawa natin, gumawa tayo ng gulaman. Homemade gulaman. Siyempre gamit natin yung Mr. Gulaman. Ayan, Mr. Gulaman yung gamit natin dito guys. Siyempre meron tayong kulay green, meron tayong kulay pula, and meron din tayong kulay dilaw. So yan yung ihahalo natin sa ating buko salad. Ito nga pala yung pangalawang salang natin guys, ay syempre kulay red na maglulutuin natin. After kulay red, magluluto naman tayo ng kulay dilaw. Ayan, Mr. Gulaman yung ating gamit guys. Gagawin natin, pakukuluan lang natin siya guys. Syempre, once na kumulo, ilalagay natin siya sa stand. Sa food keeper para palamagin naman natin sa rep. And then after that, gagawin natin, hihiwa-hiway natin. Medyo marat na marat ako guys. Sobrang nakakalibang nga talagang tumambay dito sa ating munting kubo. Ay syempre, paglabas mo sa labas, makikita mo yung mga magagandang lugar na hindi mo makikita sa syudad. Maraming puno, maraming mga huni ng ibon. And syempre, ang nakaka-amiss kasi dito guys, kapag nasa ganitong klaseng lugar ka, parang napakatiwasay, napakatahimik ba. Ayan. Maya-maya, hihiway natin to. Mamaya-maya, ilalagay naman natin to sa rep. Medyo umuusok pa siya guys. Check natin guys yung ating agar na niluluto. Ayan, medyo kumukulo na siya. So, pakuluan lang natin siya ng 5 minuto guys. Pagkatapos nito, isasali natin siya dun sa food keeper na paglalambigan ng kanyang agar. So, after na lumamig, so hihiwa natin siyang maliliit maya-maya. Ganyan lang guys. Siyempre wala tayong homemade lang ito guys kasi wala dito mabilhan ng fruit cocktail. So, para maging makulay naman yung ating buko salad, gumawa tayo ng sarili nating version ng paghalo sa ating coconut meat. Puno siya ng 5 minuto guys. Gagawin naman natin ngayon. Sasali na natin yung ating agar dito sa ating food keeper. Ayan. Ay, shout out nga pala sa ating Everest na bagong ating refrigerator guys. Shout out ko lang yung Everest guys. First time ko bumili ng Everest na refrigerator. Sabi nila maganda raw siya. So ayan, sinali na natin. Siyempre meron pa tayo isang lulutuin. Yung kulay dilaw na kulay natin. Siyempre meron tayong tatlong agar na gagawin. So ayan, siyempre dahil yung Everest natin guys ay dumating na rin. Ayan. So, naideliver na rin dito sa ating kubo. Pero pa tayo isa pang lulutuin guys. Ayan. So, gawin natin, hindi natin kung gaano katibay yung Everest refrigerator natin. Yan. Sampul-sampul na rin natin guys. So, meron na tayo itong kulay. Right? Mainit pala yun. Meron tayong green, meron tayong red. And the last one is meron tayong gagawin kulay dilaw. Siyempre, gagawin lang natin, kukuha ulit tayo ng tubig. So, sabi dun sa instruction, kailangan daw 5 basong tubig. So, magawa tayo ulit ng pang agar. So, sali na ako ng 5. Hindi ko alam kung 1.5 liters na to. Pero sa instruction, 4 na cup daw. 4 na cup nga lang naman ang ginagawa natin. So, 2, 3, 4, and last one. Meron na tayong 5 cup, equivalent of 1.5 liters. 1.5 liters. So, after that, syempre bubuksan na natin yung ating katatlong agar. Yung Mr. Gulaman. Ayan. Medyo makalat yung aking dirty kitchen. Kaya nga siya dirty kitchen. Kaya makalat siya. Ayan. So, yung ating buko meat galing lang sa ating kapitbahay. Siyempre, nagputol sila ng ng buko. Nagputol sila. Gagawin lang natin, haluin lang natin. Haluin. E siyempre, para magkaroon naman ng lasa, lagyan natin yung asukal. Bahala na kayo guys, tantyahin nyo lang kung saan yung asukal na gusto nyo ilagay. Kasi ako, yan.
haluin lang natin hanggang mag-melt yung agar. And then, syempre guys, ilalagay na natin ulit siya sa lutuan. Ayan. Luto ulit tayo. Ayan. Kukulan ulit natin siya ng kumulo. Syempre, kailangan yung haluin para hindi mabuo yung aso. Hanggang sa siya ay kumulo. Wala na kasimple guys yung pagluluto ng gulaman. May instruction naman kasi nakalagay doon sa sachet. Kaya hindi siya mahirap sundan. Hindi ko nga lang alam kung anong magiging lasa nito after. Medyo malat na malat pa tayo. Medyo nagkakaroon pala ako ng boses. Been 1 week na rin. So, ayan guys. So, ito yung ating dirty kitchen. So, hindi pa naman naaayos yung food. Pero maraming nakaka-appreciate ng ating munting kubo. Actually, hindi naman talaga typical na bahay na pwede mong tirahan. Pero pwede na rin siyang tirahan kung po pwede. Lalo na kung hindi naman ikaw masilan. Hindi naman siya matatawag na typical na bahay talaga. Kasi parang pili ko, parang isa lang din siya. Parang farmhouse lang naman. Siyempre, kinukumpiri natin yung gamit, meron na tayo ito. And maraming salamat sa lahat ng mga followers natin. Siyempre, kung hindi naman dahil siyempre sa iyo, wala naman tayo mapupundar ng ganito. Ayan, ito po ay katas ng ating pagbablog. Ayan. So, lahat ng mga kinikita natin sa pagbablog, so unti-unti iniipon natin, tapos pinalagay natin dito. So, hindi pa ako pumapasok sa charity. Kasi siyempre, inuuna ko na muna unahin yung sarili ko at yung pamilya ko. Para at least, kung ano man yung nakukuha natin sa pagbablog, makikita natin kung ano yung pinupuntahan ba. So, itong kubo, itong lupa, katas ko ng pagbablog natin, guys. So, sa pagbablog talaga, meron naman talagang kita. Hindi naman ganun kalaki yung ating kita, pero at least kahit paano, masasabi ko na it's worth it naman na gawin siyang libangan. At the same time, additional income generating na rin para naman isa. Kasi kung aasa tayo doon sa ating sweldo, malamang hindi natin makuha agad-agad yung ganitong klase ng properties. And syempre, yung ating mga gamit na hindi naman natin makukuha ng agad-agad sa ating mga nakukuha sa ating salary. Ayan. Kaya maghanap tayo ng alternatibong paraan para makadagdag tayo ng income. Hintay lang natin guys ito na lumuto o kumulo. And after that, lipat mo natin sa food keeper para mamaya lumamig. Ilagay natin sa ating ref. So, yung energy level pa nga pala guys, itong 2-door refrigerating appliances natin na Everest ay meron itong 2-door. So, ito lang naman yung itsura niya guys. Medyo madumi ito yung ating meat. Yung ating meat, yung sa baba naman, ganyan lang ang laman ng ating refrigerator. Alak, kadalasan puro alak, soft drinks, itlog. Ano ba yan? Hotdog, kikiam, may mga something, paan ng manok, ano pa ba yan? Meron dito. Kikiam, isda. Yan. Yan yung mga dala natin. Karne. Pero madalas, mas marami ang laman ito, alak. Ewan ko, pero parang pili mo kasi kapag may alak yung refrigerator, masaya. Ayan. So, hintayin natin guys na kumulo yung ating agar. Ayan. Mamaya-maya, pagkatapos nito, ang gagawin naman natin ay hihiwain natin yung ating agar at ilalagay naman natin sa ating buko salad na gagawin natin maya-maya. Ayan, di ba? Kaya syempre, hintayin nyo lang para makita ninyo kung paano gumawa ng unang kakwento-kwentang buko. So, syempre, dahil kumukulo na nga siya, yung ating last nating agar, yung ating color yellow agar, ayan, patay na natin guys. Dahil syempre, tapos na siya. Gawin natin, lipat na natin sa ating food keeper. Ayan. Lipat na natin yung kulay dilaw. Di ko lang kung anong lasa nito guys. Ay, bakit may ano? Ay! Wala?
Ang bilis lang gawin ng mga sukal dito, guys. Saglit lang ako, nilang gumagat. Well, siyempre, nasa bundok tayo. Kaya talaga asahan natin. Medyo sobra yung ating agar. Lagyan natin dito. Sobrang agar. Ipatin palamigin. Shoot namin, binigay ko na kay Dana yung t-shirt na kulay team. At syempre, Tadaan! Tapos na tayo, guys. Siyempre. Hintay na lang natin siyang lumamig. shoot namin, binigay ko na And then, tumigas pala. Hintayin natin siyang lumamig. And then, meron na tayong kulay red, kulay yellow, kulay green na agar. Excited na pa kayong makita kung paano kung gumawa ng isang palpak na gulaman? Gulande. Palpak ko lang. Buko salad. Siyempre buko salad. Siyempre tapos na tayo. Uy. Mamaya hintayin natin na lang. Siyempre na tumigas yung ating agar. Pag talagay natin dito sa rep. Then maya siguro mga after an hour. Simulan natin hiwain. Hindi talagay natin sa ating buko meat. Ayan.